Ferdinand Marcos Jr. muling nagpakita ng lakas ng katawan matapos ang ilang beses na iangat ang sako ng bigas na tila ba ay nag-e-exercise. Ito ay naganap sa rice distribution sa mga mamamayan ng Maynila. Huwebes ng umaga sa lungsod ng Maynila kasama si Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza. Sa ginanap na biyayang bigas para sa Maynila program, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamimigay ng bigas sa mga pamilya sa Maynila na nangangailangan ng tulong. 80,000 pamilya ang mabibigyan ng tulong sa ilalim ng Office of the President sa pamamagitan ng financial assistance to the local government units na nagkakahalaga ito ng aabot sa 286 million pesos. Sinimula naman ito sa lungsod ng Maynila pero ayon sa Pangulo, gagawin din ito sa buong bansa. Kaya sabi ko, ba't di na lang natin bigay yung pondo sa ating mga local government? Sila nang bahala at silang on the ground. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Nandyan na ang ating pagbigay ng biyayang bigas para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Sa kasalukuyan, today is April 15, ay nakapag-release na ang national government na halos 15 bilyong piso para dito sa programang ito. At dito sa Maynila, ang magiging benepisyaryo dito ay mga 80,000. Tama ba? 80,000 ang magiging beneficiary dito. Ang programang ito ay magbibigay nitong 10 kilo na bigas 6 na beses sa isang taon. At patuloy lang ating binibigay. Binigay na po natin sa ating mga local government para naman ay mabilis. Sa ibang balita, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang mga natuklasan at rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kasabay ng pagsususpinde sa mga pagdinig kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects, habang hinihintay ang pagtatalakay ng partial report sa plenaryo. Tunghayan ang buong detalye dito. Mariing pinabulaanan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang mga akusasyon na may tinatago o pinagtatakpan siyang mga personalidad kaugnay ng investigasyon sa flood control. Iginiit niya na wala siyang hinihingi at wala ring balak humingi ng anumang pabor mula sa Malacanang. Ayon kay Lacson, ang mga ebidensyang nakalap ng Blue Ribbon Committee ay naging mahalagang batayan sa mga kasong isinampa sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at maging sa Sandigang Bayan. Binigyan din niya na hindi trabaho ng komite ang mag-usig, kundi magsagawa ng investigasyon at magbigay ng ebidensya para sa kaukulang ahensya. Samantala, pansamantalang sinuspende ang mga pagdinig ng komite hanggang sa maihain at ma-sponsor ang partial report sa plenaryo ng Senado. Pinaliwanag ni Lacson, kinakailangan magkaroon ng lohikal na konklusyon ang mga pagdinig sa pamamagitan ng committee report na maaaring pagdebatihan at pagtibayin. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagkuha ng suporta para sa naturang ulat, kung saan ilang senador na ang lumagda at may ilan pang nagpahiwatig ng pagsuporta. Anya, kinakailangan pa ng karagdagang lagda upang tuluyang maipresenta ang ulat sa plenaryo. Kabilang sa mga rekomendasyon ng komite ang pagbabawal sa allocables at leadership fund at pagpapalakas ng transparency sa proseso ng pambansang budget. Inirekomenda rin ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman upang mas epektibong matugunan ang mga kaso ng katiwalian sa pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinagtitibay ng House of Representatives ang mga hakbang para protektahan ang middle class, manggagawa at maliliit na negosyo laban sa epekto ng tumataas na presyo ng langis na unti-unting nagpapabigat sa gastusin ng mga mamamayan. Narito ang ulat. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee, iginiit ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo
na kailangang balansehin ang agarang tulong at pangmatagalang solusyon. Ayon kay Kimbo, hindi lamang mahihirap ang apektado ng krisis, kundi pati na rin ang middle class na unti-unting nahihirapan sa pagtaas ng bilihin. Binigyan din niya na ang sektor na ito ay kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila ay lubhang tinatamaan ng mataas na gastusin. Dagdag pa niya, ang middle class ay isang krisis na lamang ang layo bago tuluyang bumagsak sa kahirapan kung magpapatuloy ang sitwasyon. Sinabi rin ng kongresista na ang tunay na problema ngayon ay hindi kakulangan sa supply ng langis, kundi ang kakulangan sa abot kayang presyo ng bilihin para sa mga mamamayan. Kung saan kanya ring ibinahagi na sa pagtaas ng presyo ng langis, madadamay na rin ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ayon kay Kimbo, kapag humina ang kakayahan ng middle class na kumita at gumastos, maapektuhan ang takbo ng buong ekonomiya, kung saan magiging apektado rin ang maliliit na negosyo na hirap sumabay sa pagtaas ng gastos dahil sa limitadong puhunan. Kasabay nito, patuloy ding pinoproblema ang sektor ng transportasyon, kung saan lumiit na ang kinikita ng mga driver dahil sa mataas na presyo ng krudo. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng Kamara ang mga hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng presyo nang hindi ito tuluyang maging pasanin sa mga consumer. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, ayon kay dating kongresista mula sa bayan muna na si Carlos Isagani Zarate, ang planong US fuel facility sa Mindanao ay posibleng magsilbing imbakan ng gasolina para sa operasyon ng militar ng US sa rehiyon. Iginiit niya na taliwas umano ito sa patakaran ng bansa na walang dayuhang base militar at nagtataguyod ng malayang ugnayang panlabas. Nagbabala rin si Zarate sa posibleng panganib sa kapaligiran at seguridad, kabilang ang oil spill at pagiging target sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Nananawagan siya sa pamahalaan na ibasura ang anumang kasunduan at isa publiko ang detalye ng umano'y negosyasyon kaugnay sa proyekto. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.